Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Dito po sa Ezekiel Kapitulo 20, talatang 10 hanggang talatang 26. Ezekiel Kapitulo 20, talatang 10 hanggang talatang 26. Ganito ang siyang isinasaad: Sa gayoy pinalabas ko sila mula sa lupain ng Ehipto at dinala ko sila sa ilang. At ibinigay ko sa kanila ang aking mga palatuntunan at itinuro ko sa kanila ang aking mga kahatulan na kung isagawa ng tao ay mabubuhay sa mga iyon. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Ngunit ang sambahayan ni Israel ay naghimaksik laban sa akin sa ilang. Sila'y hindi nagsilakad ng ayon sa aking mga palatuntunan at kanilang itinakwil ang aking mga kahatulan na kung gawin ng tao ay mabubuhay sa mga iyon, at ang aking mga sabat sa kanilang mga nilapastangang mainam na magkagayoy sinabi ko sa akin na aking ibubuhos ang aking kapusukan sa kanila sa ilang upang lipulin sila. Ngunit ako'y gumawa alang-alang sa aking pangalan upang wag malapastangan sa paningin ng mga bansa na sa paningin ng mga iyon ay aking inilabas sila. Bukod dito, ginawad ko naman ang aking kamay sa kanila sa ilang, upang wag ko silang dalhin sa lupain na aking ibinigay sa kanila, na binubukalan ng gatas at pulot, na siyang pinakamainam kaysa lahat ng lupain, sapagkat kanilang itinakwil ang aking mga kahatulan at hindi nagsilakad ng gayon sa aking mga palatuntunan at nilapastangan ang aking mga sabat, sapagkat ang kanilang puso ay nagsisunod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Gaymay ang aking mata ay nagpatawad sa kanila at hindi ko sila nilipol o ginawang kuman sila ng lubos na kawakasan sa ilang. At sinabi ko sa kanilang mga anak sa ilang, huwag kayong magsilakad ng ayon sa mga palatuntunan ng inyong mga magulang, o ingatan man ang kanilang mga kahatulan, o mga magpakahawa man sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Magsilakad kayo ayon sa aking mga palatuntunan at ingatan ninyo ang aking mga kahatulan at inyong isagawa. At inyong ipangilin ang aking mga sabat at magiging tanda sa akin at sa iyo, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon mong Diyos. Ngunit ang mga anak ay naghimaksik laban sa akin. Sila ay hindi nagsilakad ng anaayon o ayon sa aking mga palatuntunan, o nag-ingat man ng aking mga kahatulan upang isagawa na kung gawin ng tao ay mabubuhay sa mga iyon.
kanilang nilapastangan ang aking mga sabat, na magkagayoy sinabi ko sa aking ibubuhos ang aking kapusukan sa kanila upang ganapin ang aking galit sa kanila sa ilang. Gayunmay iniurong ko ang aking kamay, gumawa ko alang-alang sa aking pangalan upang huwag malapastangan sa paningin ng mga bansa, na sa paningin ng mga iyon ay nilabas ko sila. Bukod dito'y itinas ko ang aking kamay sa kanila, sa ilang, upang pangalatin ko sila sa gitna ng mga bansa at panabugin sila sa mga lupain, sapagkat hindi nila sinagawa ang aking kahatulan, kundi tinakwil ang aking mga palatuntunan at nilapastangan ang aking mga sabat, at ang kanilang mga matay nakasunod sa mga Diyos-Diyusan na kanilang mga magulang. Bukod dito'y binigyan ko sila ng mga palatuntunan na hindi mabuti at mga katulan na hindi nila kabubuhayan, at ipinariwara ko sila sa kanilang mga sariling mga kaloob, sa kanilang mga sa pagpaparaan sa apoy, sa lahat ng nangabubukas ng bahay bata, upang aking ipahamak sila, upang kanilang malaman na ako ang Panginoon. Hanggang dito lamang po ang ating pagbasa sa banal na kasulatan. Ang teksto po natin ay nagsisimula po sa talatang 18 hanggang talatang 20, at nais ko pong basahin, at ganito ang siyang sinasaad: "At sinabi ko sa kanilang mga anak sa ilang, huwag kayong magsilakad ng aayon sa mga palatuntunan ng inyong mga magulang, o ingatan man ang kanilang mga kahatulan, o magpakahawa man sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Ako ang Panginoon mong Diyos na nagsilakad o magsilakad kayo ng naayon sa aking palatuntunan, at ingatan ninyo ang aking kahatulan at inyong isagawa. At inyong ipangilin ang aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo, upang malaman na ako ang Panginoon niyong Diyos." Mga minamahal, ang paksa po natin ngayon sa umaga ay tungkol sa iglesia na nasa ilang o nasa disyerto. Church in the wilderness. Tunay na tayo lubos nagpapasalamat sapagkat ating mapag-aaralan ngayon ang tungkol sa sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Ezekiel, ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang ninanais at hangarin sa buhay ng isang mananampalataya. Masasabi natin na maging sa ating kapanahunan ay ang iglesia ng Panginoon ay nasa ilang o nasa wilderness, sapagkat yung mga bagay na inuutos dito ay gayon din sa ating kapanahunan, ang mga palatuntunan. At yun ang ating tatalakayin ngayong umaga. Sapagkat sa mga gawa, Kapitulo 7, talatang 38, ay sinasabi dito na ito yung naroon sa iglesia sa ilang,
nakasama ang anghel na nagsalta sa kanila sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Dito mga minamahal, ay binanggit ng isang alagad ng ating Panginoon ang tungkol sa iglesia na nasa ilang. Kaya natin masasabi na ang iglesia ay nasa ilang, ay katulad ito sa lumang tipan, na ang bansang Israel o ang bansa ng Panginoon ay alipin sa Ehipto. Sila ay napunta roon at dahil sa malaking salot na dumating, at yun ay taggutom. At sila ay dinala doon ng Panginoon na natili ang bansang Israel, ang kanyang bayan sa Israel sa loob ng 430 years. At tapos ay kinuha ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at kanyang kamay ay inilabas ang kanyang bayan mula sa Ehipto at dinala sa ilang. At ang pangako ng Panginoon ay sila'y patungo sa isang lugar na dito ay tinutukoy ng banal na kasulatan na isang lugar na napaka-inam tulad na sinasabi sa talatang 15. Na sabi dito ay sila'y dadalhin sa isang lupain na ibibigay sa kanila at ang sabi dito ay binubukalan ng gatas at pulot na siyang pinakamainam kaysa lahat ng lupain. So yung lugar na yun ay yung Kanaan na sinabi ng Panginoon kay Abraham sapagkat si Abraham ay nasa bayan ng Ur, tinawag siya ng Panginoon mula sa Chaldean na lugar o Kades na lugar ay dinala siya ng Panginoon doon at pagkatapos sinabi ng Panginoon ito ay binibigay niya sa kanya at sa kanyang mga supling. At como nasa ilang ang bayan ng Diyos, sila'y naglalakbay patungo sa isang lugar na lupain. Nang sabi dito ay binubukalan ng gatas at pulot. Nang ibig sabihin ay pinakamainam sa lahat ng lupain na nasa ibabaw ng lupa. At dito ay tinutukoy na gayon din ang pangako sa atin ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, siya ay aakyat sa langit at ipaghahanda tayo ng isang lugar. Na ang lugar na yun ay isang lugar na kanyang inihanda sapagkat sabi ng Panginoon, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan o sa tahanan ng Panginoon. At doon ay tinutukoy na nauna ang Panginoon sa atin. At kung may handa na niya, siya ay babalik. At tinutukoy sa banal na kasulatan. Ngunit habang tayo ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon, ninanais ng Panginoon na tayo ay lumakad ng naayon sa kanyang palatuntunan. Ilang bagay, tatlong bagay ang ating isasaalang-alang mga minamahal sa umagang ito. Ang una ay ang pagpababanal sa atin, yung tinatawag na sanctification. Ang ibig sabihin tayo ay tinawag at ibinukod tayo ng Panginoon
sa kabanalan. Tinawag tayo upang tayo'y maglingkod sa Panginoon at siya ang ating sundin, sapagkat ito ang tema ng ating binasa. And then, ang pangalawa ay yung kanilang buhay na hinaharap at tunay na sinasabi dito na ito ang mga bagay na inyong gagawin tulad ng binasa natin dito sa talatang 18 dito sa Ezekiel Kapitulo 20. At ang pangatlo ay yung kanyang utos na sundin ang kanyang palatuntunan at ang kanyang kalooban. Unang-una ay yung sinabi ng Panginoon nang sila ay ilabas sa bayan ng Ehipto o lugar ng Ehipto. Sila'y dumaan sa dagat na pula. Alam natin na ang bansang Israel, bayan ng Diyos, ay naglalakbay at sila'y hinahabol ng mga Ehipsyo. Ngunit ang ginawa ng Panginoon, binuksan niya ang dagat. Natuyo at sila'y nakatawid. Habang sila ay naroon, may ginawa ang Panginoon para sa kanila. Sila'y binanal. Ang sabi sa unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 1, ganito ang siyang sinasaad hanggang talatang 4, sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo malaman na ang ating mga magulang ay nangapasailalim ng alapaap at lahat ng nagsitawid sa dagat. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain din ayon sa Espiritu. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin din ayon sa Espiritu. Sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Dito, mga minamahal, ay pinaliliwanag ni Pablo sa mga taga-Korinto yung kahalagahan nang sila ay dumaan doon sa dagat. At yun ay ginawa ng Panginoon na habang sila'y naroon ay binabanal sila ng Panginoon. Dito ay tinutukoy na sila'y napasa ilalim ng alapaap, sapagkat ang alapaap ang siyang pumapatnubay sa kanila. Simbolo na ang Panginoon ay nasa kanila at sumasa kanila upang sa pamagitan ng alapaap ay hindi nila madama ang init doon sa disyerto. Nalalamigan sila sapagkat mayroong lilim. At yun ay pagpapahayag na ang kanyang bayan ay kanyang nililiniman ng pag-ibig. Binabanal sila. Kaya nga't ang mga tumawid doon ay binabanal ng Panginoon. At ito ang sinasabi na nangabotismoan kay Moises sa alapaap. At hindi lamang sa alapaap, kundi din sa dagat. Na symbolic na sila ay nabotismoan sa tubig. Binanal. At pagkatapos, ang sabi nung sila ay naroon na sa ilang, kung sila ay naglalakbay, hindi sila maaring magtanim, mag-araro, at mag-ani. Kundi ang ginawa ng Panginoon ay kanyang ipinadala ang pagkain. Ang tawag nila ay mana. At sabi sa mga awit, ito ay pagkain ng mga anghel na ibinigay
sa kanyang bayan noong sila'y nasa ilang. At noong sila'y nangailangan ng tubig, ay inutusan si Moises na sabihin sa bato na bumukal ng tubig. At ang batong yun ay bumukal ng tubig at lahat ay nakainom. Hindi lamang ang mga tao, kundi gayon din ang mga hayop ay nakainom. At ang sabi sa banal na kasulatan, ang batong yun ay si Kristo. At tunay na tayo'y lubos na nagpapasalamat sapagkat nahayag dito na sa ating kapanahunan na tayo'y lumalakad sa ilang, sa disyerto. Dalawang bagay lamang ang ating makikita, mga minamahal. Bakit ang iglesia sa kapanahunan natin ay nasa ilang? Sapagkat sa Revelation chapter 12, verse 6, ang sabi dito ay tumakas ang iyong babae sa ilang na dooy ipinaghanda ng Diyos ang isang dako upang doon siya ampunin 1,260 araw. So yun ang time limit na binigay ng Panginoon. At ang iglesia ng Panginoon, sabi sa Revelation chapter 12 verse 14, at sa babae binigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harapan o sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinakadilihan sa kanya isang panahon at mga panahon, kalahati ng isang panahon. So meron time limit na doon ay tinutukoy na ang iglesia ngayon, habang naghihintay tayo sa Panginoon, ay naglalakbay at patuloy na tayo'y binabanal sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Sapagkat kung tayo lamang sa ating sarili, tayo'y mapapahamak at hindi natin kaya ang mga tukso na dumadating sa atin. Kung kaya nga ang Panginoon sa kagandahan ng kanyang kalooban ay ibinigay sa atin ang kanyang banal na Espiritu upang manahan sa ating puso, upang tayo ay subaybayan at patuloy na patibayin ang pananampalataya na itinagkaloob sa atin ng Panginoon. Upang sa pamagitan ng banal na Espiritu, tayo ay lumakad na naayos sa kanyang kalooban. O kaya nga tayo lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. Na ang layunin ng Diyos sa atin ay tayo'y subaybayan at ingatan hanggang sa dumating ang Panginoong Jesucristo. Ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Sabi nga sa banal na kasulatan ay nariyan na ang Panginoon. At tayo ay nananalangin at sabik na dumating ang Panginoon upang manahin natin ang lupa. Hindi itong lupang ito, kundi ang bagong lupa na kanyang gagawin. Sapagkat yun ang itinangako ng Panginoon, sapagkat itong lupang ito ay mapaparang at matutupok ng matinding init, tulad na sinasabi sa banal na kasulatan. Ang layunin ng Diyos habang tayo ay narito sa lupa ay upang patibayin
at maging matatag bilang mga mananampalataya. Kaya nga ang panalangin ng Panginoon, ang sabi niya, Ama, hindi ko dinadalangin, sabi sa mga sulat ni Juan, Kapitulo 17, hindi ko sila dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi sila ay yung palakasin at patnubayan, gabayan sila. O kaya nga tayo'y nagagalak sapagkat ang mga bagay na iyon ay nangyayari. Sapagkat nais natin na sa ating pamumuhay na ito ay maging masunurin sa Panginoon sapagkat meron siyang layunin sa bawat isa sa atin. Ang ipinangako ng Panginoon na ang sabi dito ay gatas at pulot at pinakamainam sa lahat ng lupain. Ito yung binabanggit ng Panginoon sa pamagitan ni Juan ang tarian na kanyang inihanda. Ang sabi sa Revelation chapter 21 verse 10, dito ay dinala si Juan at ang sabi dito at dinala niya ako na nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at pinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na may kalwalatian ng Diyos. Ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato na gaya ng batong jasper na malinaw na gaya ng salamin, na may isang malaki at mataas na kuta na may 12 pintuan. At sa mga pintuan ay may 12 anghel at may mga pangalang nakasulat sa mga iyon na siyang 12 angkan ng mga anak ni Israel. Sa silanganan ay may 3 pintuan at sa hilagaan ay may 3 pintuan. Sa timugan ay may 3 pintuan at sa kanluran ay may 3 pintuan. At ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan at sa mga ito ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. At binabanggit din sa Kapitulo 21 yung lugar na patutunguhan natin. Sapagkat ang sabi dito ay pulot at gatas na pinakamainam na lugar sa lahat ng lupain. Sa Revelation chapter 21 verse 19 ay binabanggit dito ang iba't ibang klase at uri ng bato na siyang pinagsasaligan ng kuta ng bayan na may pumuting sari-saring mahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay jasper, at ikalaway sapiro, at ikatlo ay chalcedonia. Ang ikaapat ay esmeralda. At sa talatang 20 ng Kapitulo 21 ng Revelation, ang ikalima ay sardonica, ika-anim ay sardio, ikapito ay solito, ikawalo ay berilo, ikasyam ay topasyo, ikasampu ay chrysopasyo, ang ikalabing isa ay jacinto, at ang ikalabindalawa ay amatista. Ito ang iba't ibang klase ng bato na makikita sa lugar na yon na inihanda ng ating Panginoong Jesucristo. At tunay na ang mga bagay na yon ay kaaya-aya
Yon ang ating hinahangad na pinangako ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag sinasariwa natin ang kanyang mga salita, sabi ng Panginoon, huwag magulimihanan ang inyong puso. Sabi sa Kapitulo 14 ng Juan, huwag magulmihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kundi gayon, sinasabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. So tayo ay nasa wilderness na naglalakbay, ngunit meron layunin ang Diyos. Habang tayo'y naglalakbay, ninanais ng Panginoon na tayo'y kanyang banalin. At yun ang siyang isinasad. Sa lumang tipan, ganito ang ginagawa ng Panginoon upang lumakad sila ng may kabanalan. Sabi sa talatang 18, at sinabi ko sa kanilang mga anak, sa ilang, huwag kayong magsilakad ng naayon sa mga palatuntunan ng inyong mga magulang. Dito ay tinutukoy na yung mga palatuntunan ng mga magulang ay iba sa palatuntunan ng Panginoon. Magkakaiba. Kaya ayaw ng Panginoon, kung ano yung palatuntunan ng magulang, hindi yun, kundi yung palatuntunan ng Panginoon. Kasi yung mga magulang na yun ay dahilan sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay namumuhay na naniniwala sa mga pamahiin. At kung mga hula-hula katulad ng mga horoscope. Basta sumamba sa Diyos-Diyosan, lahat ng mga bagay na ginagawa ay salungat sa Diyos. Kaya ito ang siyang itinuturo ng Panginoon. Kaya sabi dito, huwag kayong magsilakad ng naayon sa mga palatuntunan ng inyong mga magulang o ingatan man ang kanilang mga kahatulan o magpakahawa man sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kahit yung mga taong yun na lumalapastangan sa Panginoon ay dito'y sinusunod nila ang buhay ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ang utos ng Panginoon, una ay ito'y sinasabi ng Panginoon, nire-rehearse sa kanila ang mga bagay na ginagawa ng kanilang mga gulang at hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos, kundi sa palatuntunan ng kanilang ama at pati yung mga paghatol na maling paghatol ng kanilang mga ama, ang kanilang sinasabi ng Panginoon na huwag kayong susunod. And then, nalalapastangan din ang pangalan ng Panginoon dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang isang bagay na dapat nating matutunan, mga minamahal, ay pag-iingat sa pangalan ng Panginoon. Kuminsan, pag tayo ay may mga kausap, pati pangalan ng ating Panginoon ay sinasama natin at inilalahok natin sa mga pag-uusap ng mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Lagi nating tatandaan, yung mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ang kanilang sinasamba ay Diyos-Diyosan, patay, walang buhay. Kaya yung pangalan ng ating Panginoon, kasi sila ang nagsalita
aming Diyos, aming Panginoon. Tayo, pag hindi tayo aware sa mga bagay na yun, isinasama natin, oo, ang Panginoon. Magkaiba ang ating Panginoon at yung kanilang Panginoon sapagkat ang Panginoon nila ay Diyos-Diyosan. Kaya yung ating Panginoon na kilala natin, hindi natin dapat isasama sa kanilang pagsasalita ng Diyos-Diyosan. Minsan sa mga pag-uusap ay ganyan. Sasabihin nung nagsasalita at sumasamba sa Diyos-Diyosan, alam mo kami, lagi kaming nananalangin at kami ay naglilingkod at nagbibigay. Ganun kabuti ang Panginoon. Tayo, kung hindi tayo aware sa buhay ng isang tao, nakikisabad tayo, ay kami din yung aming Diyos, yung ating Diyos. Ang nangyayari ay nagiging atin na rin ang mga Diyos-Diyosan. Inilalahok natin yung ating Diyos. Kinakailangan ay mayroong pagkakahiwalay, division. Iba yung kanilang Diyos, sapagkat ang kanilang Diyos ay mga kahoy, pilak, ginto. Lalo-lalo na sa Pilipino, bigyan mo ng isang bato at sabihin mo, mayroong Himalayan. Sasamba na yan doon. Ganun ang Pilipino kuminsan. Tayo, alam natin ang ating Ama ay nasa langit. Kaya pag tayo nanalangin, sabi ng Panginoon, ito ang inyong gagawin. Ama naming nasa langit. Yun ang ating Ama. Yun ang pumukop sa atin. Yun ang siyang nagbigay patawad sa atin at ibinigay ang kanyang buktong anak para sa ating kaligtasan at patuloy sa patnubay natin, ibinigay niya ang kanyang banal na Espiritu sa atin. Ay yung mga hindi mananampalataya, wala silang alam tungkol doon. At kuminsan, akala natin yung pananambahan ng mga Armenians ay pareho sa atin, mali yun. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagagalak sa kaingayan ng pananambahan. Tayo ay solemn, banal ang ating pananambahan. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagagalak sa ingay, kundi sa puso. Kaya nga ang pagsamba ay sa Espiritu. Yung ating Espiritu ay mananambahan sa ating Diyos na Espiritu. At sa katotohanan, sapagkat ang Diyos ay katotohanan at tayo katotohanan din, sasamba sa Kanya, kinikilala natin siya. Yan ang ninanais ng Panginoon. Kahit nga sa lumang tipan, yan din ang ninanais ng Panginoon. Sapagkat ang sabi niya sa talatang 18, huwag kayong magsisilangan ng naayos sa mga palatuntunan ng inyong mga magulang, o ingatan man ang kanilang mga kahatulan, o magpakahawa man sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Para sabi niya sa talatang 19, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Magsilakad kayo ng naayon sa aking mga palatuntunan at ingatan niyo ang aking mga kahatulan at inyong isagawa. So ito ang ninanais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At yung talatang 20, ang sabi dito, at inyong ipangilin ang aking mga sabat. Mga sabat. Ibig sabihin, sa bawat Lord's Day, kinakailangan ay ipangilin natin ang Lord's Day. At ito ang ninanais ng Panginoon, mga Lord's Day, Sabbath. Sapagkat iba yung nasa Old Testament,
Sabado ang Sabat nila. Pero tayo, ang sinusunod natin ay yung pagkabuhay ng Panginoon. At ang pagkabuhay ng Panginoon ay unang araw ng Sanlinggo. Iyon ang ating Sabat. Unang araw ng Sanlinggo, hindi ikapito. Sapagkat nabuhay ang Panginoon unang araw. Kung kaya nga ipinahayag sa mga alagad na ang pananambahan ay unang araw. Sapagkat pag ikaw ay maglilingkod sa Panginoon sa lumang tipan, ang unang ani ay ibibigay mo sa Panginoon. Kaya sa bawat araw, unang araw ay ibibigay mo sa Panginoon. At yun ay Sunday. Kaya nga sa kalendaryo natin ay mga red yun eh. Pula. Upang ipaalam sa atin na dapat nating ipangiling ang Lord's Day. Kaya sabi dito sa talatang 20, at inyong ipangiling ang aking mga Sabat at magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong malaman na ako ang Panginoon mong Diyos. So, pag ipinapangilin natin ang Sabat o Lord's Day or Sunday, ay magiging tanda para sa Panginoon. At para malaman natin ang tungkol sa Panginoon. Kaya sabi dito, at sa inyo ay ito rin ay tanda upang inyong maalaman na ako ang Panginoon yung Diyos. Kaya ito ang mga paumuhay na dapat nating gawin sa ating paumuhay araw-araw. Kaya nga, ninanais ng Panginoon na tayo'y manatili sa Kanya. Sabi ng Panginoon sa sa John chapter 15, verse 4, ito yung abiding. Sabi dito, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo. Maliban na kayo'y manatili sa akin. Ito ang ninanais ng Panginoon sa atin. Nananatili sa Kanya. Hindi siya nalilimutan. Lagi nating kinasasabikan ang Panginoon. Yung Kanyang gabay, patnubay, sa bawat isa sa atin. At yung pananatili sa Panginoon, ang sabi dito sa John chapter 12, verse 46, ako'y naparito na isang ilaw sa sanlibutan upang ang sino man sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Alam niyo, tayo ay hinugot ng Panginoon mula sa kadiliman, sa pusod ng kadiliman. Hinugot tayo. At inilipat tayo sa kaliwanagan, sa kaharian ng Panginoon. Yun ang, para lalo nating maunawaan, tayo'y kinupkop. Para bang isang bata, gusgusin, marumi. Ang suot ay tagni-tagni. Ang suot ay butas-butas. Walang sapatos, walang pangyapak, wala. Pero tayo ay kinupkop ng Panginoon. Binigyan ng pangalan, binihisan, at ang ating suot
ay katwiran, righteousness. Yan ang tinutukoy sa Apokalipsi. Na binibigay doon na magiging bihis ay isang malinis na linen. At yung linen yon ay righteousness. Katwiran, nabibihisan. Hindi na tayo mga gusgusin, mga minamahal. Sapagkat ang Panginoon ay namatay para sa atin. At tayo'y inaring ganap. Kaya sabi sa John chapter 15, verse 7, kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. At sa talatang 10 ay ganito naman ang sinasabi, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsipanahan kayo sa aking pag-ibig. Ang Panginoon, nung siya'y namatay doon sa krus sa Kalbaryo, napakalaki ng kanyang pag-ibig. Bagamat hindi natin kayang sukatin ang kahabaan, kalaliman, kalaparan, kaitiran ng pag-ibig ng Panginoon. Napakalaki ang kanyang pag-ibig. Kaya sabi niya, magsipanahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad ng mga utos ng aking Ama. So ang Panginoon sa Kristo ay lubusan at ganap na sumusunod sa Panginoon. Hindi siya pumapalya. Lahat ng bagay ay kanyang ginagana. Para bang katulad sa atin, sa buhay natin dito sa lupa, na meron tayong Ama. Pag tayo pinagbawalan, kinakailangan sumusunod tayo. Kung tayo ay kinakailangan maging matapat sa ating Ama, hindi natin sinasaway at sumusuway sa mga utos niya. Ginaganap natin. Ganoon ang Panginoon sa Kristo. Na sabi niya, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ito'y mensahe para sa atin na ang Diyos ay pag-ibig. Malaki ang pag-ibig ng Panginoon sa Kristo sa atin. Kinakailangan na tayo'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Siyempre, pag tayo nananatili sa kanyang pag-ibig, hindi natin nalilimutan ang kanyang mga bilin, mga utos, mga salita. Lagi nating naalala yun. Hindi natin iniwawaksi sa ating mga kaisipan. Sinabi ng Panginoon sa mga alagad na inyong pagmasdan ang lahat ng mga bagay. Sa pamumuhay, tayo'y lumakad ng may kabanalan sapagkat ang ating Diyos ay banal. Kaya nga, sa ating pamumuhay, araw-araw dito, isang bagay lamang ang tinutukoy na mahalaga dito sa pinag-aaralan natin. Ito ay ang pagsunod sa Panginoon, manatili sa Kanya, at manatili sa Kanyang pag-ibig, at gayon din ipangilin ang Kanyang mga araw na Sabat o Lord's Day or Sunday. At tayo magpasalamat sa Panginoon na makikita sa atin ang mga tanda na tayo masunurin sa Panginoon
tulad ng kanyang iniutos sa atin. Amen. Maraming salamat, o aming Diyos at aming Ama, sa iyong masalita. Patuloy mong pagpalain ito. Amen.